Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos.
maging handa nawa akong tanggapin kung ano ang kaniyang naisin. Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay bubusin, upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa lahat po na nandito ngayon at sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa atin online. Simulan na po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo, kaisa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit, iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas ko, tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako iyong sagipin.
Subalit o poon, ang aking tiwala ay sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako yung sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas mala sininuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako yung sagipin. Ang inang nangungulila sa anak niyang nagdurusa ay nasa tabi ng krus. Ang puso niya'y nasugatan sa talim ng pinaglagusan sa pagpanaw ni Jesus. Sa lungkot, tikim ng luha, ang babaeng pinagpala na ina ng Diyos, anak. Puspos ng kapighatian, ang inang imaasahan ng kanyang nililingap. Sinong hindi maawa sa inang luha ng luha sa anak niyang namatay? Sinong hindi magsisisi sa pagtunghay na mabuti sa inang nalulumbay? Dahil sa pagkakasala ng lahat, kaya nagdusa ang ating manunubos. Agaw buhay na namalas ng ina ang nililingap ng mahal niyang si Jesus. Ina naming iniibig, karamay kami sa hapis sa pagpanaw ni Jesus. Puso namin dumaramay sa taglay mong kalungkutan sa aming manunubos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Magalak ka, ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ang paggunita sa mahal na Birhen Maria na nagdadalamhati. Masasabi natin dito na ito po yung tunay na ina na tumayo na walang pag-alinlangan na nakabantay sa paanan ng cross. Kanyang pinagmamasdan, siya ang eyewitness sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na anak. Innocent son suffer a cruel and unjust death. Kaya po ngayong paggunita natin sa mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati ay kaugnay po ito sa ating pong ebanghelyo kahapon, no? Kahapon, the exaltation of the cross, na kung saan doon natin makikita na ang cross ay hindi na po simbolo ng kahihiyan, kundi ito na po ay simbolo ng tagumpay, simbolo ng ating pag-asa, at simbolo ng ating kaligtasan. Kaya po, makikita natin right after that celebration kahapon, ngayon po ay iniugnay ang pagdadalamhati ni Maria. Ibig pong sabihin
na si Inang Maria ay malaki po yung parte niya sa pagpapahirap or the passion of Christ in a deeply personal and irreplaceable way. Kaya po, nung dinala po ni na Maria at Jose si Jesus sa templo, ang sinabi po ni Simon na, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. At yun po ang nangyari. No? Kumbaga, ang propesiya ni Simon ay nangyari po. At alam natin kung ano po ang ginawa ni Maria, hindi po siya umalis. Kumbaga, kahit durug na po ang puso ni Maria dahil po sa nangyari sa kanyang bugtong na anak, hindi po iyon naging hadlang para patuloy niya pong bantayan ang kanyang bugtong na anak. Yet, in contemplating Our Lady of Sorrows, we don't see weakness. Nakikita po natin dito ang isang tunay na ina, matapang na ina, isang ina na nagtiis ng di maisip na kalungkutan, ngunit hindi tumalikod, nanatili po siya. Kaya po in that quiet, steadfast presence, Mary offers us a profound lesson na ang tunay na pag-ibig ay hindi po nangiiwan. Lalong-lalo na po kung ito po ay darating sa punto na masakit na po sa ating puso. Mary remains, she walks through suffering, not with despair, but with hope. Maalala ko po noong ako po ay nasa grade 5, ako po ay umakyat ng puno ng santol, no? And then ako po ay nahulog. And that time, sa aming pong lugar, mahirap po yung transportation. Kailangan pong kargahin almost for 5 hours. Lalakarin po yan hanggang marating po yung lugar na kung saan ay pwede na po yung sasakyan. And then I was brought immediately sa hospital. Doon ko po naramdaman ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Andun si Mama palagi sa akin, halos nagdarasal ng Santo Rosario. Nagkukwento sa akin para maibsan lang yung sakit na aking naramdaman that time. And then to the point na tahimik lang siya, nakabantay sa akin, nakahawak sa aking kamay. At in that silence, I felt comfort. Gaya po yan ni Inang Maria, no? Na hindi po siya nang iiwan. Kaya sabi ko kay Mama, after na naging okay na ako konti, Mama, I heard you. I knew you were there for me. Kumbaga, si Mama, wala po siyang alam na lunas dahil I was fell down that a bit mataas na santol. Nagkaroon po ng crack sa aking ulo. And then good thing, hindi po natuloy for operation. Okay daw, sabi po ng doktor. Of course, walang lunas dyan. Hindi alam ni Mama. Hindi siya doktor. Pero yung presence niya po ay sapat na po. Kumbaga, the faith of my mother and the love became a quiet bridge from fear to hope. Kaya po napakahalaga po ang isang tungkulin ng isang tunay na inang nagmamahal, gaya po ni Inang Maria. Likewise, Mary at the foot of the cross was not only a sorrowful mother, she was a silent source of healing. Hindi po sa physical na wounds, kundi through our hearts. And even in the final moments of Jesus, napakaganda po, no? Sabi po ni Jesus, ang kanyang sinabi, narito ang iyong ina. Kumbaga,
hindi lang limited si Maria kay Jesus bilang kanyang ina, kundi ipinagkaloob po sa atin ni Jesus bilang ating ina. Kaya po, gaya po ni San Juan, dapat po we are also invited to welcome Mary, hindi lang po sa ating tahanan, kundi sa ating pong buhay. Lalong-lalo na po sa mga pagkakataon na tayo po ay nasasaktan, sa mga pagkakataon na hindi po tayo sigurado sa nangyayari sa ating buhay. That is why we also call her Nuestra Señora de la Salud, Our Lady of Health. Nung in-invite po ako ng aking kaibigan, dito ko po mas nabigyan na halaga, no, yung Our Lady of Health. Although naririnig ko noon, and then when he mentioned to me na magkakaroon po ng Novena Mass para po sa Our Lady of Health, doon ko po nakita ang kahalagahan ng isang ina in a way na siya po ang ina ng ating kalusugan, ina ng ating pangangailangan kapag tayo po ay nahihirapan. Kasi po ako po'y naniniwala na katulad po ng ating ina, Our Lady of Health, the one who has suffered greatly understands suffering deeply. She doesn't take away, of course, hindi yung haharap ka sa Kanya, pagdasal mo, then agad-agad mawala na. It's not magic, no? Pero lagi po nating alalahanin na sa panahon na tayo po ay nasasaktan, sa panahon na tayo po ay nahihirapan, andyan po ang ating ina, Nostra Señora de la Salud. Isang paanyaya sa atin na kasama natin siya. And in that companionship, nagsisimula ang pagpapagaling. Healing begins, not always in the body, but always in the soul. Kaya ano po ang aral na makukuha natin ngayon sa ating inang nagdadalamhati at sa ating inang na matatawag natin na Our Lady of Health? Siguro meron po tayong katanungan na unang-una, nakatayo ka ba ngayon sa paanan ng sarili mong krus? Pangalawa, pinapanood mo ba ang isang taong mahal mo na nagdurusa at pakiramdam mo wala kang kakayahang tumulong? At ang pangatlo, pakiramdam mo ba ay hindi masagot ang iyong mga panalangin? Lagi po nating alalahanin na hindi po tayo nag-iisa. Mary is with us. She may not bring immediate healing, but she brings the grace to endure, to hope, and to trust. Kaya po, through the intercession of Our Lady of Health, totoo pong darating ang healing. Healing comes. Pero hindi po yon, perhaps, hindi po sa mga pagkakataon na gusto natin, but rest assured, she always come in a way we most deeply need. So let us receive our dear Mother like John. Hindi po sa mga panahon na tayo lang po ay masasaya, tayo ay masaya, or tayo po ay walang problema, kundi lalong-lalo na po sa mga pagkakataon na tayo po ay nahihirapan. Gaya po ng aking ina, na aking nabanggit kanina, na bantay sarado nung ako'y nagkasakit. Ganon din po ang ating inang si Maria. At lagi po nating alalahanin na ang sorrow and healing, they are not opposites. They are always together. Magkasama yan sa pag-ibig at pananampalataya natin kay Inang Maria. Kaya po, atin pong ialay lahat ang ating pasanin, ang ating sakit, ang ating pangangailangan kay Inang Maria. Nawa ang Our Lady of Sorrows ay magdala ng kaaliwan sa ating puso. Nawa ang
ina ng ating kalusugan, ay palakasin ang ating pananampalataya at nawa ang ating ina ng kalusugan, ang ating ina na nagdadalamhati ay palagi nawang tatabi sa atin, lalong-lalo na po kung tayo po ay nahihirapan. Let us all offer our intentions and prayers to our dear Mother Mary. Amen. Siya nawa. Kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at magsigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasa mga iyong balak para sa mundo, panatilihin mo kami nga nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong samanyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming
Ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong mananubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong pagtitiwala at pagmamahal, sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit at sinasadyang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin.
Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahala, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagliligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen ng aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng pumay kapala sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.